Iye, narinig niyo na ba? Napanaginipan ng matandang ginang kagabi na ang general ay mawawala ng supling. Naghahanda na siyang pumili ng ilang magaganda para dalhin sa hangganan. Siyempre, pupunta ako. Narinig ko na ang general ay matangkad at malakas. Kung makakabuo siya ng isang lalaki at kalahating babae, hindi na kami mag-aalala sa yaman at kasikatan sa hinaharap. Iyon ang pagkakaroon ng anak ay isang mataas na panganib at mababang kita na bagay. Sino ang gustong pumunta, sila na lang, ayaw ko. Nagsalita na ang matanda, ang pangalawang asawa na si Zhao Xiaowan, ang pangalawang asawa na si Chonyang, kasama ang ginang ng general na pupunta sa hangganan. Talaga namang kung ano ang kinatatakutan ay siya pang dumarating. Matulog ka na, kailangan pa nating magpatuloy bukas. Dumating na tayo, kaya tanggapin na lang natin. Pagdating ko sa hangganan, magpapatuloy pa rin akong maging tamad. Mga tulisan, mga tulisan. Uy, isang marikit na dalaga. Swerte natin ngayon. Huwag paligoy-ligoy, itali muna siya at dalhin palabas. Kuya, pakiusap, dahan-dahan lang kayo kapag binibigkis niyo. Makikipagtulungan ako. Ha? Sobrang astig ang mga kalamnan na ito. Ang panga na ito. Tiyak na swak sa panlasa ko. Ahem, Lahat magsabi kayo ng tapat. Yung may pera sa pamilya, sabihin ang pangalan. Yung walang pera, direktang ipadadala bilang sa pilitang manggagawa sa labas. Ikaw, ano ang pangalan mo? Ako si Zhao Xiaowan. Ang aking asawa ay si Zhu Baiwan mula sa timog daan ng lungsod ng Lingqiu. Mayaman ang aking asawa. Sobrang mahal niya ako. Siguradong magpapadala siya ng tao para iligtas ako. Kaya pala ganyan ang suot niya. Hindi nakakapagtaka na napakaganda ng damit. Isulat mo ito. Susunod. Si Iche, 24 anyos. May kapatid siyang nagnenegosyo na kayang magbigay ng ransom. Gwapo at ang ganda pa ng boses. Sayang, malas din siya. Pwede itong gamitin para matakpan ang masamang amoy. Bakit mo ibinibigay sa akin? Dahil gwapo ka. Gusto mo bang makaalis dito? Bakit, may paraan ka ba? Dalawang talampakan sa ilalim, ito ay isang silid ng isang sinaunang libingan. Naniniwala ka ba? His, madilim, nahawakan mo agad ako. Ikaw ba ay may kasanayan? Talagang nag-aral ako ng ilang taon ng martial arts. Sinasabi mong may sinaunang libingan dito sa ilalim. Kaya, makikipagtulungan ka ba sa akin para makatakas? CJ, nang bumaba ako sa karwahe, sinilip ko ang lokasyon ng lumang templo. Hanapin ang dragon, tingnan ang bundok na nakabalot. Isang balot ay isang hadlang. Kung may mga libu-libong kandado ang pintuan, tiyak na may nanirahang mga prinsipe at maharlika rito. Ayon sa Feng Shui, dapat may isang malaking libingan sa lugar na ito. Ngunit ngayon ay nagtayo rito ng isang templo. Ibig sabihin nito, ang mga taong nagtayo ng templo ay labis na kinamumuhian ang may-ari ng malaking libingan na yon. Hindi nag-atubiling magtayo ng templo para supilin ang kanyang multo. Sino ka talaga? Nabanggit na yan sa bahay tuluyan. Huwag na nating sayangin ang oras sa paulit-ulit na pag-aagawan ng isip. Ito ang iniisip ko. Bukas ng maaga kapag dumating ang mga tulisan para maghatid ng pagkain. Sabihin ko sa kanila na may sinaunang libingan sa ilalim nito. Magpapanggap tayong dadalhin sila maghanap ng kayamanan, papasok muna tayo sa libingan. At saka, hindi pwede. Bakit hindi pwede? Dahil, ang mga tulisan sa labas. Hindi sila karapat-dapat malaman na may ganitong malaking libingan. Magbigay ng senyas at sabihan ang mga kasama na umatake. Magsanib mula loob at labas sa isang bagsakan, lipulin ang pugad ng mga tulisan. Aba, kaya palalihim ka palang ahente ng gobyerno para sumugpo sa mga tulisan. Kung alam ko lang, sana naghintay na lang ako ng tulong. Bakit ka nagmamagaling? Kuya, nagbibiro lang ako kanina tungkol sa mga sinaunang libingan sa ilalim. Ako ay isang mabuting mamamayan. Mali ang magbiro. Pero hindi naman ito sapat na dahilan para mamatay, tama ba? Basta biro lang. Kapag naghukay ka, malalaman mo. Sinasabi mo ba ito para sa'yo? Sinasabi mo ba? Boss, may kabuwang 73 magnanakaw. 46 ang naayos na dito. 27 buhay ang nahuli.
Magpadala ng 1-0 tao para ayusin ang lugar. 20 tao ang magbabantay sa mga magnanakaw pabalik sa bayan para sa paglilitis. 5 tao ang magdadala ng mga katawan pababa. Kunin ng mga natira ang mga kagamitan. Maghukay sa lugar na sinabi niya. Kuya, ako rin ay isang bihag. Sa tingin ko, karapat-dapat din akong umuwi sa kalesa. Kung walang lumang libingan sa ilalim, huwag mo nang sabihin na kalesa pa. Ihahatid ko pa ang aking kabayo pa uwi. Hindi mo na kailangang maging masyadong magalang. Kung may lumang libingan ba? Kung meron, hindi mo ba sinabi kanina na dadalhin mo ako para yumaman? Kailangan mo akong dalhin para maubos ang kayamanan, di ba? Nakita na ng boss. Totoong may lumang libingan. Talagang silid ng lumang libingan. May kakayahan ka rin pala. Pamanang kasanayan. Ganto lang ang alam ko. Sabi mo maraming patibong dito. Sundan mo ako, ikaw na ang magpapakita ng daan. Lahat ng nasa libingan ng kuya ay may espiritu. Hindi maganda ang mag-isa mong kumuha. Palagi ka bang ganito magbuhos ng salita? Kung ako ikaw, alam mong delikado doon. Kailangan pa ng tulong. Hindi na sana nagmamalaki. Tama na, kuya, nagkamali ako. Nakikita kong madilim ang iyong noo. Mukhang malas ka. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Yine, tingnan mo ang mga ambisyon mo. Ano bang halaga ng mga ambisyon? Siyempre, mahalaga ang buhay. Nandito na ang kayamanan. Mabuti na lang at natapos ko ang misyon. Iyan ang iyong bayad sa paggabay. Kapag natapos na ang paglipat ng mga bagay, bumaba ka kasama namin. Diyos ko, ito ay isang napakahalagang perlas ng dugo. Ang taong ito ay nagtatapon sa akin ng bato. Salamat sa regalo, kuya. Girari-girari-diray, ang katawan at ang aura. Wow, ang katawan at ang aura. Siguradong may 8 pirasong matitigas na ebis sa ilalim ng damit. Ang sarap. Boss, sa tingin ko interesado sa iyo ang babaeng ito. May oras ka para dyan. Bumalik na lang tayo sa libingan at suriin ulit. Dapat nandoon ang mga bagay. Nabura na ng mga kapatid ang lupa. Talagang walang natagpo ang plano. Boss, talagang may plano sa libingan ni Yunhao. Hindi pa nagagalaw ang kayamanan. Ibig sabihin, hindi pa ninakaw ang libingan. Paano mawawala ang plano ng walang dahilan? Maghanap ka ulit kahit na kailangan pang maghukay ng 3 talampakan. Huwag na huwag dapat mapunta ang bagay na yon sa mga tao ng Mobe. May nangyaring masama sa leader. Ang mga kapatid na nagbabantay sa mga magnanakaw ay napalibutan ng malaking puwersa ng Mobe. Nagsakripisyo sila para tulungan akong makatakas at makapagbalita. Lahat ng natirang kapatid ay naubos na. Ilang tao ang dumating mula sa Mobe? 1,000 ang tao. Kaming hindi pa nga umabot ng 100. Sa kabilang panig, 1,000 ang tao. Napakalaki ng kalamangan nila sa lakas. Walang pag-asa, mamamatay tayo lahat. Lahat ng tao, nag-iwan ng huling habilin. Kung makakatakas tayo, buhay tayo. Kung hindi, kapalaran na natin ito. Mamatay sa laban, mamatay sa laban. Malupit ang mga tao sa hilagang disyerto. Kapag nahulog ka sa kanilang mga kamay, tiyak na magdurusa ka. Mas mabuting mamatay kaysa mabuhay. Mas mabuti pang bigyan kita ng mabilis na kamatayan. Para sa dangal ng aming dinastya. Salamat sa'yo. Mabait ka naman talaga. Wala pa akong naging boyfriend. Ayokong basta-basta na lang tapusin ito. Kuya, may kaunti akong kaalaman sa taktika ng kaunti laban sa marami. Baka gusto mong subukan ko. Sabihin mo. Mag-aatake tayo mula sa kalahating bundok sa paborableng hangin. Gagamitin natin ang kayamanan bilang pain. Pumili ng 8 tao at hatiin sa 4 na grupo. Dalhin ang kayamanan at tumakbo sa 4 na direksyon. Iwasan ang kanilang mga puwersa. Ang natitirang tao ay dapat sumalakay sa pinakamahina ng kaaway. Ngunit ang 8 tao na magiging pain ay tiyak na walang pagbabalik, isang tiyak na pagkamatay. Pupunta ako. Hawakan mo to. Kung may magtatangkang lumapit ng malapitan, kumilos ka agad. Di mo marunong, matuto ka. Mag-ingat ka, ito para sa pagtatanggol mo. Hindi para magpakamatay ka. Kuya, kung makakalusot tayo ng buhay. Akin na ba tong punyal? Gusto mo? Paano kung ganito? Halikan mo ako. Itong kutsilyo. Ibibigay ko na.
At mayroon pang ganitong pagkakataon na makakuha ng pabor sa gwapo. At makuha ang kayamanan. Ikaw. Ikaw ang nagsabi na halikan kita. Kaya ako humalik. Sa isang iglap, silipin natin ang batang iyon. Ginoo, hindi mo ba sinabi kanina na ang dalaga ay nagmumungkahi? Na ang mungkahi ng dalaga ay kapareho ng sayo tungkol sa kalaban? Isang talentado. Sinasabi mo pa na hindi pa nahanap ang plano. Itong dalaga ay maghahanap ng libingan. Magagamit pa siya. Ginoo, isang matandang lalaki, binigyan ng halik ng dalaga. Ano bang malaking bagay? General, hindi ba't dati na kayong nakipaghalikan sa mga babae? Ano bang sinasabi mo? May 17 babae ako sa likod bahay. Tama nga, ang daming mga concubine sa tahanan ng General. Siguradong marami na kayong karanasan. Siyempre, ayos na. Maghanda na para sa laban. Yung 17 babae. Hindi ko man lang sila tiningnan. Ito ang unang pagkakataon kong maranasan ang digmaan sa sinaunang panahon. Walang mga pagsabog at ingay ng modernong digmaan. Ngunit ang malamig na liwanag ng mga sandata ay patuloy na nagdudulot ng takot. Maraming taon mula ngayon. Sa gitna ng aking mga panaginip sa hatingabi, maalala ko pa ng malinaw ang eksenang ito. Siya sa liwanag ng apoy. Parang isang Diyos ng digmaan na bumaba. Kasama ang mga mandirigma na may pananampalataya. Tuloy-tuloy sa laban. Kinabukasan ng umaga, napakaraming nasawi. Wala siyang sinabi na mga salitang puno ng luha. Iniwan lamang ang espada dito. Noong panahong iyon, hindi ko pa nauunawaan ang kahulugan ng tabak na ito. Hanggang 3 taon ang nakalipas. Sinira niya ang tahanan ng kaaway. Bumalik siya upang bunutin ang tabak na ito. Doon ko lang nalaman na iyon ang kanyang pangako na maghihiganti. Tayo'y nag-isang lalaki at babae. Nakatira sa isang silid. Hindi ito angkop. Isang lalaki at isang babae. Lene, tumingin ka muna sa salamin. Medyo marumi ako ngayon. Pero kung malinis na, makikita pa rin na babae ako. Wala akong pakialam. Pero isa lang namang kabit ng negosyante, ikaw pa. Ikaw nga. Mabuti na lang at ikaw ay isang maliit na leader. Baka mamaya may magkalat ng chismis na ang mga sundalo ng ating dinastya ay may masamang asal. Sino ang talo, ikaw pa rin. Ang ibang mga kapatid ay 8 tao sa isang kwarto. Hindi ka nakatira sa akin. Pumunta ka sa kanila at magsiksikan. Wala akong opinyon. Walang ibang pagpipilian. Hindi ka ba masyadong aktibo nang humalik ka? Bakit? Ngayon natatakot ka na? Sino ang natatakot? Hintayin mo lang. Kapag nalinis na ng tiyahin mo, saka kita ayusin. Kahit natutulog, hawak pa rin ang kutsilyo. Ang taong ito ay may nakakatakot na likas na ugali. Mas mabuting huwag na lang siyang galitin. Tama nga ang hinala ko. Talagang Jade ang nakasama. Kung walang tamang kasangkapan, masisira ang laman. Kailangan na lang maghintay na makapasok sa bayan. Doon na lang natin pag-usapan. Kinabukasan ng umaga. Ay! Bakit mo binato ang kumot ko? Gusto mo ba akong patayin sa pamamagitan ng suffocation? Makasarili at pangit. At nagsimula pang magreklamo muna ang masama. Takpan mo ang pangit mong mukha. Tiyak na tama ang naging desisyon. Ay! Mabilis kaming pupunta sa hangganan. Walang oras para mag-antala sa'yo. Bitawan mo ako. Wala nang mga tulisan. Ako ay isang mamamayan. Ngunit may hindi inaasahang pangyayari. Hindi mo maaaring pigilan ang aking kalayaan. May karapatang pantawa ko. Kuya, kayo ay mga bayani na nagbabantay sa bayan at sa bansa. Bakit niyo ako, isang maliit na babae, hinuli ng walang dahilan? Walang katotohanan ito. Hindi ka na basta-basta maliit na babae ngayon. Hinala namin na ikaw ay isang spiya mula sa Mobay. Gusto nilang maglagay ng kasalanan. Ito ay isang paratang na walang batayan. Tama ka. Ito nga ay isang paratang na walang batayan. Ngunit dito, ako ang may kapangyarihan, he. Ay! Ako na ang lalakad.
Ano ang posisyon ng mga leader nyo? Ano ang pangalan nila? Huwag mo na akong pahirapan, miss. Kung gusto mong malaman, itanong mo na lang. Hindi ako magtatangkang magsalita ng wala sa lugar. Mahirap alagaan ang mga maliit na tao at mga babae. Yung maliit na bibig. Yung maliit na bibig. Ako si Zuchay, isang opisyal ng gwardiya sa Biyang Lungsod. Kung gusto mong malaman ng iba, itanong mo lang sa akin. Hindi mo na kailangang makipag-ugnayan sa mga tao ko. Zhao Xiaowan. Nagtatanong tungkol sa akin. Mayroon bang interes sa akin? Ano pa ang gusto mong malaman? Kung ilan ang tao sa pamilya ko? Kung may asawa at anak ba ako? Hindi naman. Gusto ko ring malaman, Zhu Xiaowei. Ilan ang mga ebs mo? Amo-amo. Ang ugali ni Xiao Xiaowei. Hindi naman dapat nakikipagbanggaan ang normal na tao sa kanya, di ba? Xiaowan. Mabuti ang pandinig ng aking amo. Kapag sinabi mo ganyan, naririnig niya. Narinig na. Maaari pa niyang kunin ang buhay ko. Sige na, huwag mo na akong takutin. Hindi ako bobo. Inutusan mo ang mga gwardiya na iwanan ako. Hindi naman ako ginawang espiya. Hindi ba't dahil nakikita nilang may halaga ako? Basta't may silbi pa ako. Hindi niya ako tatamaan. Sa panahong ito, hindi siya dapat palabasin. Maliban sa pagkakakulong. Sa iba pang bagay, anuman ang kailangan niya, susundin ko. Ang dalawang ito ay may mga tinginan. Sa ugali ni Zuchay na ito, tiyak na hindi siya nakapagpigil ng utot. Hindi. Bakit parang kasal ito? Hindi ba ito hindi angkop para sa akin sa inyong tahanan? May mas simpleng damit ba? Ito ay hindi maganda. Hindi ito angkop, palitan mo. Sige. Parang hindi nagkakaintindihan. Zuchay, talagang matindi ka. Pero isa lang itong gamit para sa lamig. Kaya ko ito. Akala ko ay lungga ng dragon at butiki. Hindi ko akalain na parang buhay ng Diyos. Ang galing magluto ni Yapo. Madaling lokohin ang mga bata, masaya. At may mga kwentong walang katapusan. Basta't hindi ka lumabas. Kaya kong mabuhay ng ganitong buhay na nakakulong magpakailan pa man. Kumusta ang reaksyon ng batang iyon nitong mga nakaraang araw? Nagsimula na ba siyang mag-ayuno? General, gusto mong marinig ang totoo? Ha? Kung gusto mong mag-ensayo pa sa palaruan ng 2 oras, maaari ring magsinungaling. General, si Enye, si Aowan ay wala nitong mga nakaraang araw. Walang sinubukang tumakas. Hindi lamang siya tahimik, kundi sobra pang tahimik. Talaga namang kakaiba ito. Hindi mukhang taong tahimik siya. Kumakain siya ng mabuti at umiinom ng mabuti araw-araw. Kanina umaga, nagmamasid siya sa salamin na may buntong hininga. Sinabi niyang tumaba siya ng 3 libra sa loob ng ilang araw. Nagtataka siya kung parang baboy na siya alagaan ng matandang babae. Talaga namang nasisiyahan siya. Wala na bang kaalaman bilang isang bilanggo? General, saan kayo pupunta? Pupunta akong ayusin ang baboy na yon. Pagkain, kasiyahan at pag-ibig. Maaaring natupad ko na ang unang hakbang sa buhay. Sayang lang, hindi ako makalabas. Kung hindi, sana ang ikalawang hakbang. Hindi ko rin sana mapigilan na simulan. Tunay ngang isang maliit na kasintahan ng mga ngalakal. Ang nasa isip ko ay pagkain o kalaswaan. Tinatanggap kong mahilig ako sa pagkain. Ang kalaswaan ay tiyak na chismis. Sa 3 taon na ito, maliban sa iyong mapanlibak na bibig, wala akong nakita ni isang gwapong lalaki. Kumain lang ako ng ilang ekstra na kanin sa'yo. Ano, kailangan pa bang magbilang? Sa loob ng 5 libingan, kahit anong bagay. Sapat na ito para sa akin ng ilang taon. Ako ang nagkamali. Natakot akong magpasama si Yamo sa'yo. Nagsinungaling ako ng kaunti. Hindi ko inasahan na magiging kabaliktaran pa. Si Yamo ay maamo at magiliw.
Paano naman siya hindi magiging madali pakisamahan? Alam mo ba kung paano ko siya kinausap? Alam ko, hindi ako bobo. Ang matanda ay nagdala sa akin ng mga palamuti, at ang kanyang asal ay magalang. Nang pag-isipan ko, naintindihan ko. Sasabihin mo sigurong, ako ang iyong minamahal na dalaga, tama ba? Tama ba? Sa totoo lang, kahit na maliit ka lang nakawal. Matalino ka. Ginamit mo ang ganitong relasyon sa lalaki at babae para ilagay ako. Mura at hindi halata sa mata ng iba. Sino ka ba talaga? May guro ka ba? Ang aking guro ay isang taong mataas ang antas sa labas ng mundo. Mahusay sa sining ng pakikidigma. Ako'y nakapag-aral lang ng kaunti. Mahahanap mo ba ang iyong guro? Huwag mag-alala. Sagutin mo muna ako ng isang tanong. Ako ba ang unang na pumasok sa bahay mo bilang isang babae na tulad mo? Hindi ba talaga? Ang gwapo ng kuya na ganito kaayos. Parang walang reaksyon. Ang cute niya. Ang cute niya. Ang cute niya. Ay. Ay. Maliit na kabit ng negosyante. Tunay na walang hiya. Amoy lalaki. Makasigaw sa akin. Sa susunod, magmura ka pa ulit. Tingnan ko kung hindi kita papahid sa kamay ko. Ganap na mapanatili. May problema ba? Si Ginoong Wu ay nagdaos ng salu-salo para sa mga kasamahan sa bayan ngayong gabi. Naipadala na ang paanyaya noong nakaraang araw. Aking susundin ang nakagawian ng mga nakaraang taon at tatanggihan ito. Paghanda ng mga regalo. Sa gabi, sumama ka sa akin. General, hindi ba't sinabi mo na ang ganitong uri ng inuman ay madaling magdulot ng kawalang sigla? Sinabi mo rin na dapat tayong maging mahigpit sa ating sarili. Sinabi ko na. Ang pangunahing alituntunin sa pagiging sundalo ay ang sumunod sa utos. Nagtatanong ka sa general. Walang sinuman sa ilalim ko ang mga has. Yan he, Xiaowan, inutusan ako ng kapitan na kunin ka para magkita. Ate Xiaowan, ang babae ay nakasalalay sa kanyang asawa. Kailangan mong sumunod ng bahagya kay Kuya Xiaowei. Gusto ng mga lalaki yung maamo at masunurin. Kuya Emu. Si Xiaowan, bata pa at hindi pa alam ang tama. Pag nasa labas, pakiusap alagaan mo siya. Kung maaari, sa harap ni Kuya Xiaowei, maganda ka sana ng ilang salita para sa kanya. Kapag nakapasok na ako sa hukbo at kumita na ng sahod. Sige, alagaan kita ng mabuti. Yan he, Xiaowan. Narito na tayo. Ay. Narito na talaga. Chunwan Building. Lanan. Bakit ka kinakabahan? Naiintindihan ko ang mga lalaki. Normal lang na naiintindihan ko bilang isang lalaki. Bakit siya, bilang isang babae, ay makakaintindi? Bilisan mo, hindi pa ako nakapunta sa ganitong lugar. Narinig ko na sa mga bahay aliwan, hindi lang magaganda ang mga dalaga. Mayroon ding mga gwapong binata. Ahem. Mahal kong Ginoo, narito na ako, aking mahal na Ginoo. Ikaw. Miss na kita. Ang bilis naman. Hindi ka man lang bumisita sa akin ng maraming araw. Akala ko nakalimutan mo na ako. Nakipag-arte ako para sa'yo. Pangakuan mo ako ng isang kondisyon. Kapag mayaman, huwag kalimutan ng isa't isa. Kahit papaano, ako ang naghanap sa inyo ng yaman. Matapos ang eksenang ito, bigyan mo ako ng 1,000 liang ng pila. 1,000 layang. Talagang may lakas ka ng loob magsabi. Alam mo rin naman, ako ay isang maliit na kasintahan ng isang mangangalakal. Nawasak ang aking magandang pangalan. Ngayon, naging opisyal na rin ang pangalan mo sa labas. Kung hindi ako makakakuha ng kaunting pera, paano ako mabubuhay sa hinaharap? 100 layang. Masyadong maliit ang 100 layang. Kung sasabihin ko na hindi ka aking panlabas. Kundi tinulungan mo kaming hanapin ang libingan sa bundok. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa susunod? Nang abala ka sa akin, kailangan lang magtulungan. Kaya 100 tile. Gusto mo o hindi, nasa iyo yan. Ginoo, ang isang sandali ng gabi ay nagkakahalaga ng libu-libong ginto. Mag-ayos na tayo. CJ,
CJ, dahil gusto ng asawa ko na magsikap at magtrabaho ng buong puso. Ito ay parang pagdadala ng prinsesa. Sa batang lalaking ito na puno ng lakas. Kung hindi lang siya masama ang ugali, gaano ito kaperpekto? Ngayon, natapos na ang dula. Hindi mo pa babalak sabihin sa akin. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Walang masama kung sasabihin ko na ngayon. Naghahanap kami ng isang bagay. Kailan natin ito mahahanap? Kailan kita palalayain? Yung bagay na yun nasa lumang libingan. Bago namin mahanap yung bagay, lagi akong nananatili sa tabi mo bilang isang kabit. Kung ang tanging layunin lang ay tuklasin ang libingan, hindi mo kailangang isara ako. At saka, sa ganitong maikling panahon, ayos lang naman. Magtatagal ito at tiyak na magdudulot ng pagdududa sa iba. Kaya, gamitin mo na lang ang aking kahinaan para kontrolin ako. Ang iyong kahinaan. Ibig mong sabihin ay pera. Hindi ang aking kahinaan ay. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi kong wala akong kahihiyan? Nakita mo ba? Ito ang tunay na walang kahihiyan. Ngayon, may lakas ka pang magsabi na wala akong kahihiyan. Ikaw. Hindi pa ako nakakita ng ganitong tao na hindi marunong sumunod sa asal ng isang babae. Kapatid, huwag mong gawing kapakinabangan ang sitwasyon at magpanggap na mabait. Lumabas ka at magtanong. Tungkol sa ganitong magandang pagkakataon. Na hinahanap ng iba ngunit hindi makuha. Lanan. Ano bang pinakain mo sa akin? Isang uri ng mabagal na lason. Sumunod ka lang sa akin. Pag natapos na ang lahat, bibigyan kita ng lunas. Kung hindi, ikaw ang may kasalanan. Huwag mo na ring sisihin ako. Wala na akong oras na makipag-away sa'yo. Mag-ingat ka sa sarili mo. Sino? Ako ito. Ginoo, naipadala na ang tao. Naipadala na. Ako mismo ang nakakita na pumasok siya sa kanyang kwarto. May sinabi ba siya sa daan? Wala namang sinabi si Xiaowan. Katulad ng nung pumunta siya. Habang pauwi siya, tulog lang siya ng tulog. Minsan naiinggit ako kay Xiaowan. Walang pakialam sa kama. General, may gusto ka bang itanong? Kung. Sinasabi ko kung. Biglang may isang babae na humalik sa'yo. Ano ang gagawin mo? Muling ni Little One ang niyayakap sa'yo. Nagtatanong ako sa'yo. Kung si Little One ang yumakap sa akin, anong magagawa ko? Isang babae lang siya. Hindi pwedeng saktan, hindi pwedeng batuhin. Hayaan na lang siya sa kung anong gusto niyang gawin. Lene. Bukas, ipadala mo sa kanya ang 100 pirasong pila. Umalis na rin ang mga bantay sa pintuan. Tama nga. Nagtatawa sa likod ng general na ito. Paparusahan ng 1 buwang sahod. Hindi ako. Hindi ito kung ano ang iniisip mo. Nabuntis siya. Tapos na. Sa ganitong oras ng gabi. Shenzhou, huwag sabihin na ipinaalam mo. Yung lalaki ay nagsabing nabuntis ako, di ba? Ginoo, baka hindi lang maganda ang tiyan, na parami lang sa pagkain. Matanda na ako, magbibigay ako ng reseta. Sa susunod, siguraduhin tama ang sukat sa bawat pagkain. Huwag na huwag magpakasobra sa pagkain. Sa kalagitnaan ng gabi, ganitong paraan ng pag-anyaya. Hindi ba't gusto mo akong makasama? Sino bang nag-anyaya? Ako'y pinakain mo ng lason. Sobrang takot ko sa loob ko. Ito ang tunay na nakapagpahilo sa akin. Natatakot ka ba? Natatakot kaya kumain ako mula sa East Street hanggang East Street. Nabusog hanggang sumakit ang tiyan. Hindi ko narinig na ang takot sa pagkain ay naugnay sa dami ng kinain. Sino ang nakakaalam kung kailan lalabas ang lason sa katawan ko? Paano kung bigla na lang akong mapatay? Hindi naman pwedeng mamatay sa gutom, di ba? Minsan naiisip ko, ano ba talaga ang nasa utak mo? Ang galing mong makipag-usap. Bakit hindi ka man lang minahal ng asawa mo? Para maging pangunahing asawa ka. Anong ginagawa mo? Matulog ka. Akala mo ba gusto kong manatili? Makakasama ko ang babaeng ito na walang kahihiyan. Ikaw. Hayop ka. Walang disiplina. Sabi ng doktor, kailangan kumain ng malambot na pagkain sa mga susunod na araw. Ate Xiaowan. Pagkatapos kumain, samahan kita maglakad-lakad para matunaw ang pagkain. Inutusan na ni Kuya Achay. Saan ka man pumunta, kailangan akong sumunod. Ienwe, naglalakad. Ate Xiaowan. Sa ibaba, pinag-uusapan ng kwento ni Kuya Achay na nagtagumpay sa kabila ng kaunti.
Ngayon, sikat na siya. Halos kasing sikat na siya ni General Shen. General Shen, talaga bang magaling siya? Napakaastig. Sa mga nakaraang taon, maraming maliliit na laban. Hindi kailanman natalo si General Shen. Siya ang malaking bayani ng buong Duan Dynasty. Ano sa tingin mo, mas magaling si General Shen? O mas magaling si Kuya Achay? Siguro mas magaling si General Shen ng kaunti. Ano sa tingin mo, Ate Wan? Huwag mong kalimutan. Gusto kita, Achay. Kaya syempre, mas magaling ka, Achay. Ayos lang, Achay. Nung ikaw ay si General Shen, walang pumansin. Ngayon, nagpalit ka ng uniforme ng maliit na opisyal. At napapaamo mo ang mga dalaga. Anak ng mabuting pamilya. Hindi basta-basta sinasabi ang salitang gusto. Mag-ingat ka sa iyong mga salita at kilos sa labas. Hahaha. Ako si Gao Ling. Ako ang pinakamayaman sa lungsod na ito. Ikaw ang kapatid na babae, di ba? Kung sakaling bulin ka ni Ichay, sabihin mo lang sa akin. Ginoong Gao, umupo ka na po. May naisa na akong hilingin sa inyo. Mag-ingat sa salita. Asawa, huwag kang mahiya. Si Ginoong Gao ay mayaman at maraming koneksyon, Ginoong Gao. May kilala ka bang mahusay na doktor na may magagandang paraan para sa kalusugan ng lalaki? Asawa, hindi ko sinabi na ikaw. Talagang pinapansin ko na ang mga salita ko. Cheya, paano makikinabang ang ganitong problema sa teknolohiya at medisina? Pumunta ka sa katabing tindahan, bumili ka ng ilang merienda at dalhin mo dito. Ngayon na agad. Isang peking kabit. Isang peking kuya. Talagang na-absorb mo na ang papel na ito. Baka magtayo na lang ako ng maliit na entablado para sa inyo. Para makanta kayo sandali. Huwag kang magpapanggap. Huwag ka ring magpapanggap. Sabi mong dadalhin mo ako sa isang mahalagang tao. Ngayon, nakipagkumustahan ka na sa fake na kapatid na ito. Dapat na ba tayong pumunta sa seryosong gawain? Anong ibig sabihin? Sa tingin ko, siya ang magdadala sa iyo para makipagkita. Ang napakahalaga na tao ay ako. Tunay nga siyang siya. Maghahanda na ba tayo para hanapin ang lumang libingan? Walang problema sa oras ko. Handa akong makipagtulungan sa inyo anumang oras. Hindi kaya tama na naman siya. Ako ang pumunta para sa tungkol sa lumang libingan. Ang galing. Kaya pala ang sinasabi niyang Feng Shui, ikaw yon. Sa kabila ng iyong murang edad, mayroon kang ganitong kakayahan. Kaunti lang ang alam ko. Hindi ito mahalaga. Sa madaling salita, simula na tayo. Susunod kami sa karavan ni Gao Ling patungong Hilaga upang hanapin ang sinaunang libingan. Hanggang sa Zaizu at bumalik muli. Ang pangalan ko ay Goriao na kapatid na si Gao Yu. Ikaw ay aming kapatid na si Gao Xiao. Sang-ayon ako. Nais kong marinig ang detalye. Sang-ayon ako na hindi dapat lumabas ang isang solong babae. Bilang isang magandang babae na may talino, madali akong makakuha ng atensyon. Nadadagdagan ang panganib ng pagkakalantad. Mas mabuti pang maging mababa ang profile kapag nasa labas, di ba? May katwiran, kaya't magpapakahirap na lang ako. Hayaan mong si Xiao Wan ang maging aking kaibigan. Walang dahilan para magpakaabala ka. Hindi pwede, Lenam. Ano sa tingin niyo ang dapat gawin? Kailangan niyang maging kanyang maliit na asawa. Sa panaginip mo lang yan, pwede lang maging mag-asawa. Tigil-tigilan mo na yang mga baluktot mong plano. Sila ni Iche. Bumili pa nga ako ng dagdag na piraso ng kanyang paboritong kakanin. Umalis na sila ng maaga. Sabi mo ito ang paborito niya. Ang tamis nito, kahit ang matigas na lalaking ito ay mahilig sa matatamis. Kung sana si Ichay mo ay isang mapagmahal at mahinahon. Sana ay napakabuti sana niya. Atik Xiao Wan. Si Kuya Chay ay nagiging masungit. Pero kapag malambing, napakamahinahon. Sa susunod, kapag si Xiao Si at Xiao Wu ay nagalit, umiyak ka na lang. Wala siyang magagawa sa isang babae na umiiyak. Natatakot siya sa mga babae na nagiging malambing at umiiyak. Iyon dahil nahawakan na niya ang iyong kahinaan. Nagiging interesante na ang paglalakbay na ito sa paghahanap ng libingan. Halos nahuli ako ng pamilya Zhao kanina. Plano ko sanang maghintay na magbuntis si Zhao ng anak ng general bago ako muling lumitaw. Para hindi ako maging kasangkapan sa pag-aanak ng tahanan ng general. Ngunit sino ang mag-aakalang ang mukhang matino na batang opisyal na yon? Ay gumamit ng hindi kilalang lihim na gamot upang kontrolin ako. Ngayon, wala na akong kapangyarihan sa sarili ko. Kailangan kong sumunod sa kanilang plano. Pagkatapos ng lahat, saka na lang ako maghahanap ng pagkakataon upang makaalis. Sinabi ng lola na sa pag-uwi na ito ay, dapat magdala ng kaunting alahas para sa magandang impresyon. Sinabi pa niya na basta't makakabuntis ka ng anak ni Achay sa pagkakataong ito. Tiyak na alagaan ka ni Achay. Walang magiging alalahanin sa iyong buhay. Kaya't siguraduhin samantalahin ang pagkakataong ito. Pasalamatan mo si Lola para sa akin. Naalaala ko na. Asawa ko, inaantok na ako. Matutulog muna ako ng sandali. Lene, gusto mong magpanggap na mag-asawa tayo. Kung itutulak mo ako, magdududa ang iba. Magpakatino ka, huwag gumalaw ng walang dahilan. Ay, nasaan na ang mga tao ni Achay? Mahal, nakuha na ng asawa mo ang mismong akto. Paano na ito? Hindi kaya si Achay ang nasa loob? Sadyang mahilig pala siya sa mga babaeng may ganitong karisma. Medyo wild ang panlasa niya. Mahal, pakinggan niyo po ako sa aking paliwanag. Ay, ikaw na walang puso. Nandito ka sa likod ko, kasama ang matandang babae na ito. Ikaw, batang babae. Ang dumi ng bibig mo.
Tignan mo, ngayon ay papakainin kita ng lupa. Narito na ang lalaking may 6 na pakpak. Sumama ka sa akin. Ano, mabilis ang reaksyon ko, di ba? Ngayon, walang makakahinala sa inyo. Masyado akong nagsakripisyo. Dito, umaagos na ang dugo. Kanina, tinamaan ako ng ilang malupit na suntok mula sa kanya. Maaari mo itong ituring na utang na loob mo sa akin. Hindi ko siya kilala. Siya ang lumapit at walang tigil na nangulit. Sa mga karavan na ito, laging may mga pasaway na mga pakawala at magulong mga taong walang pakundangan. Nasadyang nakikisalamuha sa mga dumadaan. Naintindihan. Sa itsura mo, siguradong magdadala ka ng swerte sa pag-ibig. Lanan. Kung may mga babae na parang mga mabangis na insekto at magulong mga kababaihan, siguradong may mga lalaking mga ngalakal din. Kung sakaling may isang lalaking may 6 na pakong tiyan na magustuhan ako, baka hindi ko kayanin ang tukso. Mahal, dahan-dahan ka lang. Suriin natin ng mabuti. Kung sakaling hindi ko kayanin ang tukso. Parang gusto na akong ipahamak ng langit. Narito na ang lalaking may 6 na pakong tiyan. Pasensya na, mga Ginoo. Hindi na kami tumatanggap ng mga nagbebenta ng balahibo. Mangyaring humanap ng ibang lugar. Dito ka. Umupo ka. Lanan. Sa totoo lang, ang sugat na ito ay maghihilom na bukas. Panahon na para tulungan mo akong maglagay ng gamot. Dito, may sugat. Ito ay benepisyo na kusang ibinigay mo. Bakit hindi mo hawakan? Matigas. Sobrang ganda ng pakiramdam. Ang mga abs ko. Paano kung ikukumpara sa dalawang negosyanteng iyon? Siyempre, mas madali itong mahawakan. Sayang hindi ako isang naglalakbay na mga ngalakal. Kahit na mayroon akong 6 na pakong tiyan, hindi ito para sa'yo. Matulog ka na. Hindi mo makuha sa realidad. Sa panaginip, hindi ba pwede akong mag-enjoy sa ilang mga wild na lalaki? Lanan. Huwag tumakbo, malaking baboy. Punasan mo ang laway mo. Medyo nagugutom na ako. Bakit ka nakatayo sa tabi ng kama ko ng maaga? Nagnanakaw ka ng sulyap habang natutulog ang babae. Mabait ka ba? Hindi ba't nagising ako dahil sa tunog ng pagmuya mo sa paa ng baboy? Mag-ayos ka na, kumain na tayo. Itong asong lalaki ay nakatingin sa akin ng maaga pa lang. Siguro naman ay napansin na niya ang aking kagandahan. Ayos lang, wala akong pakialam. Basta't gusto niya, gawin niya. Bata pa ako. Nasa proseso pa ng paglaki. Kumakain ako ng kaunti pa kaysa sa karaniwan, hehe. Ito ang unang pagkakataon na may nakita akong. Ang sinasabi ng masiyahin ay napakasariwa at kakaiba. Kuya Gao, may asawa ka ba? Siyempre, may asawa ako. Bakit mo tinatanong yan? Wala naman, naisip ko lang na may mga tao kasi, na may bibig. Pero hanggang ngayon, hindi pa nakapag-asawa. Nakakalungkot, di ba? Hahaha. Mga aklat na nilikha ng mga nauna. Mga aklat na nilikha ng mga susunod. Ang isip ko ay puno ng kasaysayan at kaalaman sa Feng Shui. Sa wakas ay may silbi na ito. Basta't makahanap ng malaking libingan. Hindi na ako mag-aalala sa natitirang bahagi ng buhay ko. Tingnan mo ang itim na ibon. Ang ibong ito ay nangingitlog lamang sa paligid ng malalaking libingan. Siguradong may malaking libingan sa paligid. Hala, bakit may bahay pa roon? Iyan ay templo ng Diyosa ng mga anak. Sigurado ka bang gusto mong tingnan? Hindi mo naman ako iniisip na nag-aabuso ng kapangyarihan, di ba? Para lang humingi ng anak. Ikaw, isang maliit na kabit ng negosyante. Siyempre, ang hinahangad ay ang mataas na katayuan ng ina sa anak. Gusto ko lang na mabuntis ng anak ng iyong asawa. Para sa akin, gusto ko ring mabuntis ng anak ng aking asawa. Para siya ang maging aking pangunahing asawa. Hindi ba't umaasa ka na ako ang mga anak? Asawa, nagkamali ako. Huwag mo akong patayin, please. Hindi na ako maanganak, okay na ba yon? Mga tiya, kalmahan nyo na. Ang mahal na tao sa loob ay asawa ng isang tanyag na tao sa ating bayan. Dahil sa ginawa ni Shen Dangjun para sa ating 100,000 mamamayan, hayaan na lang natin na para sa kanyang asawa ang pabango. Sino bang mahal na tao ang sinasabi mo sa loob? Ang mahal na tao sa loob ay asawa ni General Shen.
Siya ay naglakbay mula sa kabisera ng imperyo. Dumating sa bayan upang ipanganak ang anak ng general. Ay, ang aking lehitimong asawa. Noong araw ng kasal, isang sulyap lang ang nakita niya sa aking belo bago siya umalis sa hangganan. Pagkatapos, nagbigay ang mga kasamahan ng 18 mga magagandang alalay. Lahat ay nakatago sa likod ng bahay. Mayroon akong maraming asawa at alalay. Ngunit hindi ko pa kailanman nahawakan ang isang babae. Bakit siya tumatakbo para humingi ng anuman? Ginoo, bakit hindi na lang tayo bumalik bukas? Sa huli, pamilya ng general. Hindi tayo pwedeng makipagsagupaan. Kung makasalubong natin sila, magiging problema. Mas mabuting iwasan na lang. Mas mabuti nang makinig na lang tayo sa asawa ko. Bakit ang bilis mong nakabalik? May bisita ang templo ng Deka, hindi makapasok. Nasa templo ang asawa ni General Shen. Oh, sino iyon? Kung siya ang asawa ng general. Dapat tayong umiwas. Sabi ni Zhu Xiaowei, si General Shen ay nasa itaas mo. Anong klaseng tao siya? Mabait ba siya? Madali bang kausapin? Kasing ganyan lang siya sa akin. Mabait at maingat sa mga bagay-bagay. Tapat at matuwid. Bihirang tapang. Sige, mukhang nagtanong ako sa maling tao. Kitang-kita na humahanga ka kay General Shen. Pero kahit gaano pa kaganda ang iyong general, may isang bagay na huwag mong tularan sa kanya. Marami ang mga babae sa kanyang tahanan. Sabi nila, ito ang pinakamababang bilang. Ang mga lalaking mahilig sa babae ay madaling manghina. Kapag humina, saan ka pa makakakuha ng lakas para bumunot ng espada at lumaban? Bata, magpakatatag ka. Baka isang araw, si General Shen ay humina at mawala ng lakas sa digmaan. Mamatay sa kamay ng kaaway. Kung mangyari iyon, ikaw na ang susunod na dakilang general. Gutom na ako, subukan mo na lang iyon. Haha, ang bait-bait mo talaga. Matagal na tayong magkaibigan. Hindi ko akalain na ikaw pala ay may problema sa kidney. Sa totoo lang, yung asawa mong babae, ako pa ang buong galang na pumunta sa iyong likod bahay. Matagal na nga, hindi ka man lang tumingin basta na lang iniwan sa akin. Si Xiaowan ay talagang may kakayahang manghula. Ngunit sa'yo, nagkamali siya. Maliwanag na ikaw ay isang Liu Xiaohui. Gusto mo bang kumain? May natira pa sa kahon. Lene. Yene, talagang matamis ito. Para sa'yo ito. Lechon na baboy na paa. Nakalimutan mo na ba, hindi ako kumakain ng ganito. Gaw, hindi ka kakain, kainin mo na lang ako. Pinakamamahal kong kainin ang lechon na baboy na paa. Sige, kunin mo na at kainin, huwag kang mahiyang. Tinitignan mo si Zhao Xiaowan, no? Si Xiaowan ay isang maliit na kasintahan ng negosyante. Nakatakda ang katayuan niya dito. Hindi masama na ipasok siya sa kwarto. Pero huwag masyadong seryosohin. Alam ko na ang mga bagay-bagay. Tingnan mo ang beam ng bahay na ito. Nagsisimula ito mula sa dalawang sulok ng pader, hanggang sa ibaba ng bintana. Kapag tumingin ka mula sa bintana, ang beam na ito ay nakakabit sa mga sanga sa labas. Ito ay isang buong puno ng uking. Siguradong nandito lang ang pasukan ng lumang libingan. Kaya mo pang magtayo ng bahay. May kaunti kang kaalaman. Dapat ay maging mapagpakumbaba ka sa pakikitungo sa iba. Habang walang tao, bibilangin ko ang direksyon. Huwag kang gumalaw. Ulo. Huwag mong tingnan ng masama. Huwag kang tumaas ang ulo. Ay, ang saya pa rin ng pagiging bata. Pero dito naman ay isang malinis na lugar ng Budismo. Gumagawa ng ganitong kabalbalang gawain. Para kang nilalapastangan ang mga Diyos. Sa tingin ko, hindi sila magkakaanak. Tiyak na ito ay dahil sa paglapastangan sa mga Diyos. Ah, may ahas. Maaari nang bumaba. Salamat kanina. Buti na lang at mabilis ang iyong reaksyon. Kung hindi, tiyak na mapapahiya ako. Nandito lang sa ilalim ang pasukan.
Ngayon, maraming tao ang nag-aalay ng insenso. Hindi ito magandang oras para magbukas ng libingan. Ano ang balak mo? Saan man, naistorbo na natin ang katahimikan ng Budismo. Mas mabuti pang lubos na natin itong guluhin. Naisip ko kasi, dapat may mga hangganan tayo sa buhay. Tungkol sa mga espiritu. Tingnan mo kung gaano kainis ang Bodhisattva. Ang ritual ng pagbagsak ng Diyos ay nagwasak sa bahay. Hindi namatay ang walang hiya ng mga kaibigan na bulag na ito. Sayang ang magandang silid na yon. Mga guro, huwag magalit. Agad akong maghahanap ng tao para ayusin ang silid. Tinitiyak kong magiging kasing ganda ito sa loob ng 10 araw. Bilang karagdagan, mag-donate ako ng 1,000 liang para sa mga alay. Para ito sa paghingi ng tawad sa Bodhisattva. Ito ang 100 layang na deposito. Walang katibayan ng salita. Mas mabuti pang hayaan mong magstay ang iyong asawa sa ating templo ng isang gabi. At bukas, dalhin mo ang natitirang pera. Kasama ang mga manggagawa para sa pagkukumpuni. Bago mo siya dalhin pabalik. Hindi pwede. Mahina ang aking asawa, hindi siya makapag-isa. Naiwan akong mag-isa dito sa gabi. Hindi ako mapakali. Kung ganon. Ang batong ito ay napakahalaga. Ipinagkatiwala dito bilang tanda. Bakit hindi mo tinanggap ang alok ng guro na iwanan ako dito? Nag-aalala ka ba sa akin? Huwag kang mag-isip ng labis. Kailangan ko pa rin ang tulong mo para hanapin ang lumang libingan. Takot lang ako na baka samantalahin mo at makalayo. Alam ko na hindi ka mabait. Taong walang puso. Sumpain ka na walang asin ang inihaw mong isda. Ulan at walang payong. Magpalit ka sa likod ng puno. Siguraduhin mong suotin mo na. Walang kwentang usapan, hinihintay ka naming dalhin ang aming mga kapatid sa paghahanap ng libingan para yumaman. Siyempre, hindi ka dapat magkamali. Isa lang ang hawak nating ginto na baluti. Napakahalaga nito. Medyo labis ba ang ibigay mo sa kanya? Natatakot akong magpadala ka sa emosyon. Huwag kang mag-alala, alam ko ang hangganan ko. Ang ganda ng katawan mo. You. Pumunta at ipaliwanag ito. Lahat magpakatino sa inyong anyo. Ihanda ang inyong mga damit. Sino ang magtatangkang walang damit pang itaas? Parurusahan ng batas militar. Ikaw ang nag-agaw ng aking kaligayahan, hindi ba? Dapat maging maingat ang mga babae. Wala bang nagturo sa'yo? Na tumitig sa isang lalaki, ay bagay lamang ng mga malalaswa. Mayroong dangal at kahihiyan sa pagiging tao. Ako, isang ulila na ipinagbili bilang pangalawang asawa. Kahit na walang nagturo sa akin kung ano ang kahihiyan, anong masama dito? Sinasabi mong wala akong kahihiyan. Sige, ngayon ay ipapakita ko sa'yo. Tingnan ko kung kaya mo. Ikaw ang may kagagawa nito. Ang boss ay astig. Akala ko hindi marunong ang boss sa mga babae, pero magaling pala. Kung gusto. Tunay na lalaki. Ihulog mo ako. Nangyari na ito. Ano ang plano mo? Anong dapat gawin? Tungkol sa sinabi mo sa akin, kung tapat kang humingi ng tawad. Hindi naman ako hindi magpapatawad sa'yo. May kasalanan ka, kaya ka sinabihan. Ano bang pagkakamali ko? Kayo mga lalaki ay pwedeng humanga sa magagandang babae. Bakit kami mga babae ay hindi pwedeng humanga sa mga gwapong lalaki? Iyan ay maling pananaw. Lalaki ang nagtataguyod, babae ang nag-aalaga. Dapat sumunod ang babae sa tungkulin sa tahanan. Isang isip at tapat na nag-aalaga sa pamilya. Mga doble ka na puno ng moralidad. Bakit hindi mo sinabi ang tungkol sa tungkulin sa tahanan noong kagat-kagat mo ang labi ko? Sige, magpanggap ka. Ngayon, sisirain ko ang iyong maskara. Ganyan ba ang mga babae na sumusunod sa tradisyon? Tingnan mo, ganyan talaga ang mga lalaki, hypocrite.
Sadyang tinatamasa ang mga benepisyo ng aming hindi pagsunod sa tradisyon. Ngunit palaging ginagamit ang mga pamantayan ng moralidad para enslave kami, mga babae. Kahit na ako'y isang maliit na diwata siguro. Hindi ka naman lalaki ko. Wala kang pakialam sa akin. Yene, sa harap ng mga kapatid ko. Hinalikan kita. Kaya't ikaw na ang babae ko. Maaari kong kalimutan ang mga nakaraan. Simula ngayon, kailangan kitang bantayan. Hindi ba't ito ay kwento ng mga luma at romantikong babae? Kapitan Zhou. Pag-usapan natin ang katotohanan. Kapag nagmamahalan ang lalaki at babae, isang halik lang yon. Hindi ibig sabihin na akin ka na. Ano ang kailangan para maging akin ka? Dapat ay matulog tayo ng magkasama para makumpirma ang relasyon, di ba? Hintayin mo. Anong ibig mong sabihin? Maghihintay ako ng ano? Hintayin mo akong makatulog. May nadiskubre akong bagay. Dali, puntahan nyo na tingnan. Medyo kakaiba yung nasa loob. Hindi nangahas ang mga kaibigan ko na galawin. Wala kaming nakita dito nakabaong. Totoo bang lumang libingan ito? Ito ay isang lumang libingan, ngunit hindi ito maaaring buksan sa pamamagitan ng puwersa. Kung hindi, mag-umpisa ang mga mekanismo. Bumabagsak ang bato ng pinto. At hindi na ito kailanman mabubuksan. Mayroon ka bang paraan upang buksan ang malaking pinto? Mayroon. Ngunit bilang isang maliit na babae, kailangan ko ring sumunod sa aking tungkulin. Hindi ko dapat gawin ang mga ganitong uri ng trabaho. Bakit ka nakikipagtalo sa batang babae? Mahalaga ang mga seryosong bagay. Minsan, dapat tayong magpakumbaba sa harap ng mga babae. Magpanggap na mahina. Walang masama roon. Pumunta ka na at aliwin siya. Hindi ako magpapanggap na mahina. Hindi mangyayari yon. Nakalimutan mo na ba na binigyan kita ng last time? Maniniwala ka ba na hindi kita bibigyan ng antidote? Hayaan kang maglason hanggang sa mamatay ka. Natatakot ka lang, di ba? Kahit ang pinakamagaling na doktor di pa nakakita ng sintomas ng lason. At ikaw, kahit na mapanira ang salita mo. Sa loob-loob mo, isa kang mabuting opisyal na nag-aalaga sa mga tao. Isang mandirigmang nagmamalasakit sa mga mamamayan. Paano mo magagamit ang ganitong maruming paraan para labanan ang mga inosenteng tao? Dahil naisip mo na, ang ibinigay ko sa iyo noong araw ay isang tableta na pampalakas at pampalusog ng dugo. Kaya, paano mo kami mabubuksan ang libingan? Sige, utang mo na sa akin ang isang kahilingan. Basta't hindi ka gagawa ng masama, ayos tayo. Hey, nabuksan na. Sumunod ka sa akin. Kailangan ko bang pumasok talaga? Hindi ba't gusto mo ang kutsilyong ito noong nakaraan? Ngayon, narito na ito sa'yo. Pangdepensa. Hawakan mo ito para sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Kung may mangyari, magtago ka sa sementeryo. Tao lang ang pinakamalapit sa akin ang pinakaligtas. Kaya mag-ingat ka rin. Kaligtasan ang una. Lahat ng pera ay pansamantala lang. Isang lumang libingan lang ito, huwag kang mag-alala. Hindi nito kukunin ang buhay ko. Tingnan mo ang labasan. Papasukin ko siya para hanapin siya. Hindi, nag-aalala ako kaya naguguluhan. Hindi kita maaasahan ng buo. Siawan, bakit hindi ka pumasok at maghanap? Baka may mga patibong pa sa loob. Ako, isang mahina at maramdaming babae. Ano ang maitutulong ko sa loob? Wala, pero may 1,000 tile. Anong ginagawa niyo dyan sa daan? Nawawala ang manok na nasa kamay. Bakit ang kalaban niyo ang hina-hina? Hurry up at may mag-isa na dyan para tapusin ito. 2 balakid na humahadlang sa kanilang kabuhayan. Anong nangyari sa'yo? Mag-ingat ka. Bumukas ang bibig mo na parang may sulo. Magandang magtago kahit na bumagsak tayong lahat. Huwag kang lalabas. Nasaan si Zhu Xiaowei? Hinahabol ng boss ang tao papasok sa libingan. Diyos ko, kailan bumagsak ang pasukan? Bakit ka pa nakatayo dyan, maghukay na? Hukayin ang daanan. Pupunta ako para magdala ng tao. Hindi ako naniniwala na hindi natin siya maililigtas. Lene. Palawakin ang butas. Papasok ako muna para hanapin siya. Ayon sa 5 elemento at 8 trigram, pinakamalamang na naipit si Ichai sa kanang ibabang silid. Ichai, kailangan mong mabuhay. Basta't ikaw ay buhay. Pinagpasensyahan ko na ang lahat ng iyong masamang ugali. Sa totoo lang, kung gagamit ka lang ng ganda mo para akitin ako, ay talagang hindi ako makakatanggi. Oh. Sino ang nandyan? Maliban sa akin. Sa tingin mo, may ibang buhay pa ba sa libingan na ito?
Hindi pwedeng hawakan ang lahat ng bahagi ng lalaki. Mag-ingat ka na next time. Huwag kang magkamali-mali. Kaya ko pang kumilos. Kung alam ko lang na hindi na ako magpapadala para tulungan ka. Sige na, huwag na. Huwag ka na mahiya. Wala naman akong sinabi na masama. Tulong naman, nasaktan ang binti ko. Ay. Una, isali mo na ang iyong maliit na asawa. Sino ang tinatawag mong maliit na asawa? Ikaw. Huwag mo akong tawaging maliit na asawa. Naintindihan mo ba? Sa hinaharap, huwag mo na akong tawaging maliit na asawa. Diretsong tawagin na lang akong asawa. Magdagdag lang ng maliit na salita, hindi ibig sabihin na minamaliit ka. Siya ang kanyang hipag. Isang grupo ng mga kawal. Sino ba kayo? Marami kayo. Ay. Ito. Kahit na ganito ang sugat, nakangiti pa rin. Talagang isang taong walang takot at matapang. Kailangan agad siyang dalhin sa ibaba ng bundok para magpagaling. Naasikaso na ang sugat. Naibuhos na rin ang gamot. Makakabuhay pa kaya siya? Depende na talaga sa kanya. Sa tingin ko, bata pa ang nasugatan. At may pamilya na. Ha, bakit tinitingnan mo ako? Hindi naman talaga ako ang kanyang asawa. Ginoo, pakiusap, makipag-usap muna. Ang sugat ng asawa mo malapit sa bandang hita. Maaaring naapektuhan nito ang ilang ugat. Sa hinaharap, maaaring maging mas mahirap ang kanyang mga anak. Oh, bakit ako, isang modernong tao, ang may kinalaman sa pagpaparami? Ang importante ay mailigtas ang buhay niya. Ang babae ay isang mabuting tao. Naisip niya na mas mahalaga ang buhay kaysa sa anak. Ang iyong asawa ay may ganitong asawa. Talagang swerte siya. Ay. Natawag na rin ang mga sundalo sa hangganan. Ang iyong asawa ba ay isang mataas na opisyal? Bakit ang daming tao na ito? Hindi naman siya isang malaking opisyal. Isa lang siyang maliit na kawal. Pero sigurado akong pinarangalan siya ni General Shen bilang isang mabuting kawal. Si General Shen ay isang malaking bayani para sa mga taga-ibang bayan namin. Pero sayang naman. Noong nakaraang araw, pumunta ang asawa ng kawal upang mag-alay ng insenso sa templo ni Ziboni. Ako ang nagpagaling sa kanya. Nang bata pa siya, nakaramdam siya ng lamig. Nasira ang ugat. Malamang hindi na ako magkakaanak sa buong buhay ko. Kawawa ang general na nagsikap ng buong puso. Pero ang kanyang asawa ay hindi makapagpapamilya. Ang dami nitong kasalanan. Hindi makabuo si Zhao. Ang matandang babae ay nagpadala ng 3 babae para magparami. Ngayon, ako na lang at si Chon ang natira. Para sa seguridad ng Zhao, hindi ako pakakawalan. Siguradong ibabalik nila ako bilang kasangkapan sa pag-aanak. Ako ang nagkasala dito. Hindi ako dapat mahuli. Kailangan kong makahanap ng paraan para makatakas. Narinig kong ikaw ang nagligtas sa kanya. Salamat kung siya ay may mangyari. Tiyak na magdaranas ng labis na kapahamakan ang mga tao sa hangganan. Bilang kapalit, may utang na loob ako sa iyo. Sa hinaharap, tiyak na tutulungan kita ng buong puso. Kapatid na Gao, may kailangan akong hilingin. Yan, Xiaowan, sabihin mo lang ng diretsyo. Ako ay isang maliit na asawang babae ng isang negosyante. Inagaw ng mga bundok na tulisan. Nadungisan na ang pangalan ko. Pag-uwi, tiyak na ikamamatay ko. Maaaring malunod sa piging. O kaya'y may padala sa nunnery. Kailangan ko ng bagong pagkakakilanlan. Gusto mong maging tumakas na asawa. Kaya ni Ginoong Gao na kontrolin ang mga sundalo sa gilid ng bayan. Tiyak na hindi pangkaraniwan ang paraan. Bilang kapalit, nangangako akong tutulungan kayong makahanap ng mga bagay sa lumang libingan. Tanging kapag siya ay nagising, magkakaroon ng kahulugan ang mga kondisyon mo. Kung wala na siya, walang silbi ang mga bagay na natagpuan. Lahat ay hintayin na magising siya bago pag-usapan. Ha. Ako na ang hindi na makakabangon pa. Hindi bumababa ang mataas na lagnat. Ganito kalubhang ang sugat. Kahit na dumating ang dakilang datu, pareho lang. Talagang wala na kayong magagawa. Ay, sa ganitong kalagayan. Matagal na akong nagsasanay bilang doktor. Wala pang nakaligtas talaga. Anong ginagawa mo? Naglalaro ka ng gamot at nagka-aksidente. Hindi ako ang may pananagutan. Ayaw kong ikaw ang may pananagutan. Anong binigay mo sa kanya? May kaunting kaalaman ako sa medicine. Ikaw rin ay doktor. Yelan, hindi ito bilang. Nakagamot lang ako ng mga maliliit na hayop. Maaari na akong ituring na veterinaryo. Ahem. Ay. Kaya, Ache, kapag nagising ka, dapat mong alalahanin ang pagkakaibigan ko. Ibinigay ko na sa iyo ang aking buhay. Huwag mo akong bigin. Ibinigay mo sa akin ang iyong buhay. Hindi kita bibigyan. Kahit na nawalan ka ng malay, naririnig mo pa rin. Kahit na malabo, may naririnig pa rin ako.
Gising na, talagang gising na. Salamat sa Diyos. Pagod na kayo buong gabi. Magpahinga na kayo. Anong tulog-tulog? Hindi ako makatulog dahil masaya ako ngayon. Kung hindi ka matutulog, gusto kong matulog Sige, ikaw na lang ang manatili. Xiaowan, magpahinga ka na. Magpahinga ka ng mabuti. Pasensya na. Ginoong Zhou, sandali lang. Tama-tama, matutulungan ang matanda. Ahem. Hindi ba ito hindi maginhawa? Ano namang hindi maginhawa dito? Hindi ba kayo mag-asawa? Ang mga peking mag-asawa ay nakakapagpatay. Titignan ko na lang ang mga abis. Kapag tumingin pa ako sa iba, baka magdugo ang ilong ko. Mas mabuting hanapin ang gamot mula sa batang parmasyutiko. Masyadong mahiyain ang misis ko. May ibang tao. Nahihiya siya. Talagang ako ang naging magaspang. Maaari po bang tawagin ang batang gamot, Ginang? Ang pangakong gamot paalagaan ang buhay na ibinigay ko sa'yo. Isang piraso ay 500 leyang. Hindi ba't mura na? Matapos ang 3 buwan ko lang nagawa ang isang ganitong maliit na bote. Haha, para kang nagkakalat ng pera. Kung sa tingin mo'y masyadong mahal ang 500 leyang, pwede namang 300 leyang. 5,000 leyang. Natutulala ka na. Baligtad na ang usapan. Ang sinasabi kong 5,000 leyang ay ang iyong pakasal. Pakasal. Pakasal, ako ay isang mangangalakal na tumakas sa kasal. Ang ganitong katayuan ay hindi pa tinatanggap ng karaniwang mamamayan na ikasal ng formal. Yung binanggit niyang dowry. Sa pinakamasama, bayad lang para maging kabit ko. Mukhang hindi siya tunay na asawa na ikinasal ng formal. Hindi ba magagalit si Taga-Usig Zhu na alam niya ang aking nakaraan? Ang pagtanggap niya sa akin bilang kabit ay isang malaking biyaya na rin. Sayang lang, hindi niya ako tunay na minamahal. Pasensya na, tinanggap ko na. Huwag na nating pag-usapan ang kasal, nakakasira ng damdamin. Ayusin na natin ang usapan tungkol sa transaksyon. 500 leyang ay pambili ng gamot. Tungkol naman sa pagtulong mong hanapin ang lumang libingan. Iyon ang kondisyon para mapalitan ang aking bagong pagkakakilanlan. Binusisi ng husto ang palasyo. Lahat ay sirang palayok. Salamat na lang at nandyan si Ginoong Xiaowan. Kung kinakailangan, pwede naming hanapin ang lahat ng lumang libingan sa paligid ng bayan. Lanan, anong nangyayari sa'yo? Nagalit siya. Inirekomenda kong maging kabit siya. Tinanggihan niya. Anong 5,000 liang at bagong pagkakakilanlan? At mga magandang araw sa hinaharap. Isa siyang maliit na kabit ng isang negosyante. Gusto pa bang maging pangunahing asawa? Nabaliw ka ba? Ay naku, kalimutan na. Kung ayaw niya, sundin na lang ang kanyang kondisyon. Bigyan siya ng bagong pagkatao bilang isang ulila. Iyan ayos lang. Gusto kong makita. Sa gitna ng kaguluhan, paano makabubuhay ang isang ulila? 3 araw mula ngayon. Ate, pakiakyat sa karwahe. Huwag ka nang mag-ingay sa susunod. Hindi kami ni Kapitan Zhou ganyan. Noong mga nakaraang araw, nagmadali ako. Walang magawa kundi makipagtulungan sa dula. Balang araw, gusto ko ring mag-asawa at magkaanak. Hindi dapat baliwalain ang reputasyon. Ganito kaagad na nagtatakip ng distansya sa akin. Talagang matapang ka. Napakakawalang hiya. Akala mo, medyo cute pa. Talagang may sakit ako. Sa wakas, nakawala na ako sa pagkakakilanlan ng Peking Ginang. Kailangan munang tingnan ang may-ari bago magbanta. Nang inis ka sa akin, bibigyan kita ng matinding parusa. Ganito talaga ang sitwasyon. Ang dating pagkakakilanlan bilang Ginang ay para lamang makipagsabayan kay Zhu Xiaowei sa kanyang palabas. Ang tunay kong pangalan ay Wenwan. Katulad niyo, isa akong ulila. Talagang mahirap tanggapin ang ganitong bagay. Ngunit mas mabuti na ang maikli at masakit kaysa sa mahaba at masakit. Putulin ang kanilang pag-asa. At putulin din ang aking ugnayan kay Shen Yu. Kaya, magkukwento ka pa ba sa amin sa hinaharap? Siyempre, basta't nandito ako sa araw na ito. Araw-araw ay magkukwento ako sa inyo. Ang malaking katulong ng Ginang Zhao, asawa ng general, ay ilang beses nang nagtanong kung kailan ka magkakaroon ng oras para makilala ang ginang. Talagang nakakapagod ang mga babae. Pakiusap sa tagapangalaga na ipatawag siya. Ano ang kailangan niya sa akin?
Sabi ng matandang ginang, mahirap ang buhay ng general sa hangganan. Kaya pinadala niya ako at ang dalawang kapatid para alagaan ang general. Sige, nandito na tayo. Manatili na muna tayo. General, may kapatid kaming nawalay nang dumating kami. Nais naming humingi ng tulong sa inyo para hanapin siya. Nawawala siya. Natatakot kaming makasira sa reputasyon ng inyong tahanan. Amu, pumunta ka sa kampo at kumuha ng ilang sasakyan para sa kanya. Sana nandito si In na kapatid. Matalino at maganda siya. Tiyak na makakakuha siya ng atensyon ng general. Kailangan siyang mahanap agad. Tara, ate, may pera na ako. Dadalahin kita sa masarap na pagkain at inumin. Maghanap pa tayo ng ilang mga dalaga para mag-enjoy. Atik Xiaowan. Ganito rin ang sabi ng mayamang tao sa aming baryo noon. Namatay siya sa pagtatalo at selos. Ayaw na ng batang lalaki at batang babae. Pwede na bang kumain ng Beggar's Chicken sa East Street? Yung paborito ninyong Osmanthus Tree sa likod ng bahay ng general. Nangwasak ito ng dalagang si Xiaowan. Inubos niya ito ng isang oras. Walang natirang petal. Lahat ay ginamit niya sa paligo. Hindi siya natatakot sa abala na umalis. Ang bagong bukas na Beggar's Chicken sa Dongji ay napakabuti. Nasa galit si Yanye. Xiaowan, dapat tayong mga lalaki ay maging mapagbigay. Bumili tayo ng isa para mapatahimik siya. May katwiran ka, pero ako ay isang dakilang general. Bakit ako mag-aalaga ng isang dalaga? Nawala na ang inahing manok. Ano pang natitirang espesyal na lasa? Inihaw na tupa mula sa hilagang disyerto. Ate Xiaowan, tara na. Ayoko nang kumain ng tupa. Isa lang akong maalat na isda. Huwag makialam sa mga hindi mo dapat pakialaman. Basta't sumigaw siya ng tulong. Lilingon ako at aalis. Ngunit bakit hindi siya sumisigaw?